Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Welcome to Your Hour. Ito po si Rita Gadi. Sa mga nakaraang mga episodes po natin, marami tayong napag-usapan. Kagaya po noong nakaraan, ito po yung tungkol sa eleksyon dyan sa Amerika for the presidency. Siguro pagka natapos na itong ating broadcast ngayon ay alam na natin halos ang resulta sapagkat marami nang nauuna na bumoto dyan sa mga polling places sa Amerika. Iba't ibang mga lugar sa kanilang mga presinto, ang tawag nga nila ng polling center. Ngunit lahat yan ay napag-usapan natin noong nakaraan. At alam niyo, tuwing may pinag-uusapan akong maliban sa mga tungkol sa mga Marcos, ay kukunti lang ang nanonood sa atin. Mas dumadami kung ang pinag-uusapan natin ay ang tungkol sa mga Marcos, lalong-lalo na yung mga nakaraang mga nagawa nila at mga bagay-bagay na karamihan ay hindi nalalaman ng ating mga kababayan. For those of you that are watching us abroad, and I can see from your notes and from your comments that there are different time zones actually, but still you're able to watch us. Maybe because from YouTube or sa Facebook, nakikita itong ating mga programa, itong ating Rita Gadi's Hour. Nais ko ring pasalamatan yung ating Katipunan ng Demokratikong Pilipino kung saan itong programa ninyo ay napapanood, yung KDP channel. Ito po ay tinatag ng ating si Sir Butch Valdez kasama ng mga magigiting na mga kasama niya, sila RJ Havellana at si Toti Casinio, sapagkat sila ang talagang namumuno sa mga programang ito. Pinag-uusapan ang mga kinakailangan natin malaman. Kaya nagpapasalamat ako na itong ating programa na Rita Gadi's Hour ay kasama dyan sa KDP channel, napapanood sa buong mundo. This is the social networking which over the past recent years, we have had the opportunity to use all the internet applications to be able to reach as many people as possible. And so it is that many of you who watch television and also the news, you would know that we just had a very strong typhoon that hit the Philippines that was coming from the Pacific Ocean. Usually kasi talaga nanggagaling sa tinatawag na eastern side ng Pilipinas. If you look at the map, it is coming, usually the storms are coming from the Pacific Ocean. Sa west side, meron din po pagka nahahatak nga ng tinatawag na habagat. But most of these storms are coming from the Pacific Ocean. And over the years, we've had very strong typhoons, storms as they call it. And one of the strongest really that hit us was the Yolanda. Naalala niyo yun. Dito naman sa Calacang, Maynila, Metro Manila, we had the Ondoy also. But yung talagang pinakamalakas, ang tawag nga dyan hindi lang super typhoon, it was a storm surge. Ang ibig sabihin nito ay tumaas ang tubig sa karagatan as much as 50 meters high. Kaya maraming napinsala. And so we just had another supposedly strong typhoon. Ngunit by some miracle, humina ito excuse me, after several landfalls. And this is the Typhoon Rolly. Yan ang tumama dito sa Eastern Seaboard, sa bandang Catanduanes, sa Albay, at lahat ng mga lugar doon sa Batangas. Dito sa Metro Manila, hangin na malalakas at ulan, ngunit hindi kasing lakas ng sinasabing ang Category 5 na typhoon. So for those of you who have watched this on CNN or BBC or whatever foreign media are tracking storms this side of the planet, well, we'd like to thank all of those that prayed for us because it did not have that strong and devastation, especially in the areas that were expecting that storm to hit. So nakatapos na po yung bagyo na yon, meron na naman darating. I think in about 3 days another typhoon is coming. But we have other typhoons, and these are the storms within our lives. And sometimes we have to talk about them because they give us some idea as to how we can be able to weather them. Turbulent weather is not only caused by nature. We also have turbulent weather coming from the workings and the
maneuverings and the manipulations and all of this also coming from many human institutions and many other sources and what we call man-made disasters. Kaya kagaya ng mga maraming nag-comment sa ating programa, nais pa rin nilang malaman yung mga iba't ibang mga bagay na nangyari noong panahon ni President Ferdinand Marcos, yung ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Marami na rin ako nabanggit sa mga nakaraan tungkol sa mga bagay-bagay na nagawa nung kanilang panahon. Itong sinasabi ko, the summary of all the infrastructure that he has done, and of course, si First Lady, lahat din ng kanya baka na itatag, baka na tayo, yung mga ospital at yung mga iba't ibang mga bagay na nakakatulong sa ating mga kababayan sa buong hanggang ngayon ay ginagamit pa rin itong mga ito, kagaya nga sabi ko yung Philippine Heart Center, yung Lung Center, yung Children's Hospital, yung Kidney Center, lahat ng yan ay nagagamit pa. At kung bakit nga, imagine how long ago was it nung yung mga yan ay itinatag. They were built somewhat 50 years ago, and yet hindi pa nasundan, hindi nadagdagan, hindi napalakihan, at hindi rin sila nakapaglagay ng mga ospital na ganyan sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Sana sa taon-taon na gumagawa sila ng budget, meron sana silang na itabi o meron silang na appropriate para sa mga pagtatayo ng mga ospital na kinakailangan. Ang tawag nga dyan sa mga tinayo nung panahon nila Marcos, ang tinayo ni Mrs. Marcos, ay tertiary hospital. Marami tayong ospital na sa private at saka sa public na nakakapag-alaga ng mga iba't ibang klaseng sakit. Ngunit yung tertiary hospital na yan ang medyo, meron talagang specialization. Kagaya sa heart center, halimbawa, lahat ng uri ng sakit sa puso kaya dyan gamutin. Dyan din nangyayari yung mga isinasagawang mga heart surgeries at yung mga heart transplant at lahat ng mga iba't ibang konektado sa pag-aalaga ng puso. Ganon din sa lung center, iba't iba ding mga uri ng sakit na tumatama sa ating baga at kung paano ito matutulungan at kung paano ang mga tao ay bibigyan ng sapat na asikaso dyan sa mga ospital na yan. Kaya nga, nung panahon nila, simula ng tinatagyan, bumagsak na yung percentage ng mga taong namamatay because of tuberculosis. Sapagkat doon na nga nagagamot ka agad. Bago pa ito lumala, bago pa talagang masunog na yung buong baga o magkasakit na yung hindi na makahinga, nagagamot na dyan kaagad. Yan ang tinatawag na tertiary care, parang pangatlong palapag. Ganon din sa kidney center. Nakita rin natin na dyan ngayon, marami na rin ang mga dialysis center na umusbong. Ngunit dyan sa kidney center, dyan ang mahalagang tinatawag na kidney transplants at yung mga iba't ibang paggagamot sa mga medyo komplikado na sakit nga sa ating mga kidneys. Meron din yung Children's Hospital na kung saan ang mga kabataan na nangangailangan ng mas masinop at mas magaling na pag-alaga, dyan naman sila sa Children's Hospital. Anong ibig sabihin ng pagbabanggit ko nito mga lugar na ito at yung mga ospital na ito? Sapagkat yan lahat ay naitatag noon. Kaya parati nga natin sinasabi o tinatanong, bakit hindi nila napagpatuloy ang pagtayo ng mga ospital na yan at yung mga iba't iba pang mga gusali na tinayo ng panahon ni President Marcos hindi na rin nadagdagan. Nakikita natin halimbawa yung Philippine International Convention Center hanggang sa ngayon ay napapakinabangan pa at yung mga iba't ibang mga gusali na kung saan may mga ginagamit na eskwelahan kagaya dun sa Mount Makili, yung sa mga scholars na mga batang they have their own specific talents, not just ordinary talents but exceptional talents, but they cannot afford to enter into colleges that could help them out develop such talents. Kaya dyan sa Makiling, doon sa National Arts Center, ay doon na nga nasabihin na masasabi natin na talagang natutulungan sila. So marami yan at doon sa mga nakaraang mga programa na banggit ko na rin. Ang katanungan ngayon ay, yun na nga, sa gitna ng ating pandemic at sa gitna ng mga salanta, itong mga disasters na dumadating sa atin,
nagtatanong tayo na ang sa national budget hindi nagkakasya yung mga ibinibigay sapagkat nakukulangan sila sa dami ng mga naaapekto at na those that are affected and those who have lost their houses, those who have lost their means of livelihood, the fields that have been covered with lahar, kung saan sila ay kinakailangan magtanim o mag-ani. All of this are actually endangered because of these disasters, because of this calamity. So always you ask, are there enough funds for this? And there we go to the question now of where the funds should be sourced. Ito na po tayo. Nung panahon po ni Mrs. Aquino, yung una niyang ginawa, kauna-unahan na ginawa niya ay yung tinatawag natin Administrative Order number 1, number 12, number 12A. Ano po yan? Kaagad sinabi niya na si Marcos nagdakaw ng pera ng taong bayan. At lahat ng mga ari-arian o mga bank accounts at lahat na kanilang makikita na pera nila ng mga Marcos ay kailangan kunin ng pamahalaan. At sinabi rin niya pala doon sa kanyang batas na yan na lahat ng kanyang makukuha ay ilalagay sa Agrarian Reform Program. Ibig sabihin, ibibigay ito sa agrikultura, lalong-lalo na doon sa mga magsasaka na nabigyan na ng kanilang mga sariling lupa, kaya nga agrarian reform ang tawag doon. Yan po ang kanilang ginawa. Yan ang ginawa ni Mrs. Aquino. Ngayon, sa dinami-dami ng kanilang mga nakuha na, kailangan siguro kukuha tayo ng listahan. Sa susunod na programa, ilalabas ko yung listahan ng kanilang mga nakuha na. Ito ay, dumaan ba ito sa proseso na tinatawag natin na legal? Hindi lahat. Karamihan ay hindi dumaan sa proseso na tinatawag natin the legal process. Sapagkat ang una nilang ginawa ay kinuha nila lahat ng pera ni Marcos na nasa bangko. Parang sinabi nga, sequestered. Nagkaroon sila ng batas, yan ginawa ni Mrs. Aquino, they can sequester. Sapagkat kaagad sa batas na yan, sinabi niya, ninakaw yan. Wala pang preba, wala pang court case, wala pang litigation. Basta sinabi niya doon sa batas na yan, yun na nga, whereas, sabi doon, ano bang, sinulat ko ito dito yung sinabi niya sa kanyang unang order, na, yun, yung unang-una talagang ginawa nila ay, yan, sabi nila na lahat ng mga ari-arian nila Marcos ay kailangan kunin, i-sequester sapagkat yun ay ninakaw. Kaya nakita ninyo, hindi pa nga nagkaroon ng kaso, nag-file, sinabi na doon. Saan napunta yung pera na yon na kanilang kinuha? Yan ang katanungan kasi sapagkat ngayon pinag-uusapan nga natin, nangangailangan ng ating pamahalaan, nangangailangan ng taong bayan, ng tulong para dito sa mga disasters na ito, ng tulong para dito sa pandemic na ito, sa pagtatayo ng mga testing laboratories, sa paggagamot ng mga merong COVID-19, sa mga kinakailangan i-quarantine. Lahat yan nangangailangan ng pera. Ngunit, yun na nga, sa national budget, kulang pa yung binibigay sa mga iba't ibang departamento at lalong na yung mga kanilang binibigay na ayuda sa mga tao na wala ng trabaho. Ngunit, saan napunta lahat ng mga ari-arian at kayamanan na kinuha nila sa mga Marcoses? So simulan nga natin dun sa sinabi ko na yung unang-unang ginawa ni Mrs. Aquino ay yan, Administrative Order number 1. Sinabi nga niya na lahat ng mga kay Marcos na kailangan kunin. Okay. Maliban doon ay nagkaroon sila ng agreement na pinirmahan ni Jovito Salonga at yung taga-Amerika, yung kanilang parang assistant general sa criminal cases, si Victoria Tensing, yun ang kanyang pangalan. Memoryado ko sapagkat ilang beses kong binabalik-balikan yung dokumento na yon. Yung agreement na yon ay binigyan nila ng karapatan ang Amerika na litisin na mag-file ng kaso laban sa mga Marcos. Ngunit kailangan na yung pag-file nila ng kaso laban sa mga Marcos ay nasasang-ayon din sa kanilang batas. Wala silang mahanap na batas na nagsasabing pag nagnakaw ka ng pera ng taong bayan ay kailangan litisin ka dun sa Amerika. Walang ganun. As a matter of fact, ang importante dyan ay ang international law sinasabi, yung Act of State Doctrine. Ano yon? Act of State Doctrine.
Ang ibig sabihin yan, na kung ano ang ginagawa sa isang bansa na independent at sovereign republic, ibig sabihin hindi naman siya colony, ay kailangan kung may pagkakamali man yung kanilang mga pinuno o yung kanilang mga opisyal, ay doon sa bayan na yon kailangan litisin. Ngunit hindi ganyan ang nagawa sapagkat meron kasing 4 na mga real estate properties na binili nung panahon ni President Marcos. At sabi nga, yun ay binili ni President Marcos at ni Mrs. Marcos at andun yon sa New York. Yan yung nasa 40 Wall Street, yung nasa Herald Center, yung nasa Crown Building, at yung isa ay andun sa Wall Street. Kaya pag titingnan natin yung mga lugar na yan, makikita pa ninyo hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, yung mga lugar na yan, sapagkat malalaking mga buildings yan. Nabili yan noong panahon nila President Marcos, 1982, 1983 yan. Nagkaroon yan ng pera na nanggagaling sa mga Swiss accounts na nasa pangalan ng mga tinatawag na foundations. Wala sa pangalan ni Ferdinand o Imelda Marcos. Yung sinasabi nila na merong account dyan na nasa pangalan ni Ferdinand Marcos, ngunit ang ginamit na pangalan ay William Saunders, at yung mga account na nasa pangalan ni Jane Ryan, at yan daw ay kay Mrs. Imelda Marcos. Yan ay nangyari noong mga 1950s pa. Congressman pa si Marcos noong panahon na yon. At naglagay si Marcos diyan ng kanyang mga dollars, nasa pangalan nga niyan yung tinatawag na pseudonym. Sapagkat noong panahon na yon ay government official na siya, isa siyang congressman na, pagkatapos ay nagsenador siya, kaya nilagay niya hindi sa pangalan niya, ngunit sa pangalan yang pangalan na yan, William Saunders, parang yung AKA, yung parang sinasabi na yun ang kanyang pseudonym, pangalan na ginagamit para doon sa account na yon. Karamihan po, o halos lahat na nagdideposito sa Switzerland ay gumagamit ng ibang pangalan. Yung tinatawag nga, the anonymity, ito yung parang the security of being anonymous, para hindi kainggitan, para hindi habulin ng mga magnanakaw, para hindi sabihin na meron ka palang account dyan, kaya bigyan mo naman kami ng konti, or whatever it is. That is the security of anonymity. Karamihan din ng mga buildings na binibili sa kahit saan, sa ibang bansa, kahit na dito sa Pilipinas, hindi naman yan nilalagay sa talagang pangalan ng may-ari. Kadalasan kasi mga corporation, at ganun nga ang nangyari sa mga pera nila Marcos sa Switzerland, nakalagay yan sa mga foundations. Iba't ibang pangalan ng mga foundations. Marami yan, ngunit yun ang mga accounts. Nalaman nila ito sapagkat yung mga dokumento na kinuha nila sa Malacanang, doon nakalista. Kaya alam nila na at that time, tandaan niyo ito, nung sila ay pumasok sa Malacanang, pagkatapos ng umalis na sila President Marcos at dinala na nga sa Hawaii, ang pumasok dyan ay yung tao ni Joker Arroyo, at si Joker Arroyo, yung tao niya, ang pangalan ay Potenciano Roque. Sila ang unang-unang pumasok dyan. At sila na ay naghalungkat ng mga papeles, mga dokumento, at kung ano man ang kanilang nakita dyan sa loob. Kaalis lang nila President Marcos. Sabi nga nung si Potenciano Roque, pagpasok niya sa Malacanang, dun sa dining room, mainit pa yung chafing dishes, mainit pa yung pinaglalagyan ng pagkain at ng ulam. Ibig sabihin, kaalis lang talaga. Ganong kaaga sila pumasok nung gabi. Umalis sila President Marcos ng Malacanang mga 7:30 ng gabi. Kaya pagpasok siguro nitong mga taong ito, si Joker Arroyo at yung kanyang aide na si Potenciano Roque, ay siguro sabihin na natin mga 8:00, mainit pa nga daw yung pinaglalagyan ng pagkain. Anyway, sumunod na araw, ang dumating naman dyan, yung isang doktora ng cosmetologist, ang pangalan niya ay si Angelita Reyes. Kasama rin niya yung mga barkada at kamadyong ni Mrs. Aquino, yung sila Fritzy Aragon. At pumasok din dyan yung isang sister-in-law ni Mrs. Aquino, yan asawa ng kapatid ni Ninoy Aquino, kapatid ni Mrs. Cojuangco Aquino pala, yung si Margarita, o yung alam na Ting Ting Cojuangco. Yan, ang kanyang maiden name,
de los Reyes, Margarita de los Reyes Cojuangco. Siya ay isang model at napangasawa niya yung kapatid ni Mrs. Aquino. Isa rin siya na naunang pumasok sa loob ng Malacanang pagkaalis-alis ni Marcos, kinabukasan. At ito ay binanggit ito sa testimony ni Angelita Reyes doon sa New York. Ilang araw siya na nagsalita sa witness stand. Kaya yung kinikwento ko sa inyo ay yung kinwento niya sa atin, sa buong mundo. As a matter of fact, those are court records na kinwento niya. Pumasok sila sa Malacanang kinaumagahan. Ngunit, nung dumating sila doon, ando na pala sa loob yung si Tingting Cojuangco. Yung kinwento niya rin, 5 malalaking Louis Vuitton na suitcases. Kung kayo ay pupunta sa mga tindahan ng Louis Vuitton o marahil meron sa inyo na may-ari nito, malalaki yan. Malalaki ang mga suitcases ng Louis Vuitton. At ang ginawa nila ay lahat ng mga dokumentong nakita nila, itong mga babaeng ito, ng mga barkada at kamadyong ni Mrs. Aquino, doon nila nilagay sa mga suitcases na yan. And then they also looked over other documents, hindi na nga nagkasya doon, kaya meron silang mga kahon na pinaglagyan ng mga dokumento na yan. Kahon-kahon, in other words. Whatever they saw that was interesting, at lalong-lalo na nga, sabi ko nga, yung mga nakita nila, wow, listahan ng mga Swiss bank accounts, lahat yan kinuha nila. So all of those binigay sa, tinago muna nila doon sa bahay ni Mrs. Reyes. Dumating doon si Ponce Enrile, sila Joker Arroyo, si Ong Pin, yung kapatid ni Jaime Ong Pin ngayon, yung kapatid niya andun din, at si Ramos andun din. Marami sila na tumingin doon sa mga dokumento na yon, at sabi nila, dinala nila yan sa Central Bank para doon itago. Ngunit, doon sa pagbaba ng mga suitcases ng Louis Vuitton, ang sabi nga ni Mrs. Reyes, this is her testimony in court, there were 5 suitcases that they brought down. 3 suitcases had documents. Yan yung kanilang mga napulot na mga dokumento. But the other 2 suitcases were brought down by Mrs. Margarita de los Reyes Cojuangco. Yan si Tingting Cojuangco. Siya nagbaba. Nung tinanong siya sa korte, sa korte ng dun sa New York, anong laman ng 2 mga suitcases na binaba ni Mrs. Cojuangco? Ang sabi niya, non-documents. So ano kaya yon? Yan ang mga tinatawag natin ng mga jewelries ni Mrs. Marcos na hanggang sa ngayon ay sabi nga andun daw sa Central Bank at yun daw ay ibebenta, yun daw yung auction, pero wala pang nag-authenticate. In other words, wala pa talagang tumitingin kung tunay pa ba yung mga alahas na yon. Anyway, 2 suitcases na non-documents and 3 other suitcases with documents. Now, why am I talking about this? Kasi doon nang galing yung mga accounts at yung mga pinanggalingan ng mga pera na kinuha nung panahon ni Mrs. Aquino. So let's talk about the Swiss accounts. At that time, yung total nung lahat ng mga accounts sa Switzerland na nasa pangalan ng mga foundation, ang total nun ay $350 million. Iba't ibang mga accounts yan sa iba't ibang foundations. Yun ang andon. Sa haba ng panahon, syempre sa interest, lumaki at lumaki na rin yung andyan. Kaya nung umabot na doon sa panahon na ita-turn over na ng Swiss banks yung pera doon dito sa Philippine government, umabot na ng $778 million. Na doble na yung amount. Sapagkat ang haba na nga yung panahon na hindi pa nila malaman kung anong gagawin doon sa mga pera na yon hanggang sa, at ito ay mahalagang pakinggan ninyo, yung Swiss court. Kasi tandaan ninyo, ang Swiss court ay nagbabantay ng kanilang mga deposits doon. Sila rin ang parliamentarians, sila rin ang nagbabantay ng kung ano man ang nasa bangko nila, because that's the main source of income of Switzerland. That is the place where millionaires, billionaires, and several rich people deposit their account kasi secret nga. Hindi nasisilip, walang makakagulo. Yun lang talaga ang livelihood ng Switzerland. Kaya ang kanilang mga miyembro ng kanilang mga korte at yung kanilang mga abogado at yung kanilang mga bankers ay ganun din, mga miyembro din yan ng kanilang parliament. Magkaano yan? Pare-pareho yan. Kaya ang sabi nga nila sa Swiss court,
ginugulo sila ng Amerika at ng Pilipinas para tanungin magkano ba ang pera ni Marcos diyan. Kaya ang sabi ang sabi ng Swiss court, and they made this decision. Sabi nila, okay, ibabalik namin lahat na yan na sinasabi ninyo na nasa accounts. Tandaan ninyo, yung simula ng pera na yan noong 1986, nung kanilang binuksan yung accounts na yan, $350 million. Nung sinabi ng Swiss court na ibabalik na yung pera na yon, dumami na sapagkat napatungan na ng interest over the years. So the amount was $780 million. So yun ay sabi nila, we are going now to turn it over to the Philippine government at kayo na ang maglitis dyan kung yung pera na yan ay ninakaw ba sa taong bayan. Kasi yun ang sinasabi ninyo. Wala silang paraan. They don't have the, hindi nila kayang litisin si Marcos doon sa Switzerland para alamin kung yung account na yon, mga pera doon sa accounts na yon ay galing sa pera ng taong bayan. Kaya sabi nila, ikaw Amerika, yung Justice Department at yung State Department ng Amerika, parating nagtatanong nga sa kanila, meron pa bang pera si Marcos dyan? Magkano pa ba? At lahat. Ang Pilipinas, ganun din. At maraming mga Pilipino na opisyal na pumunta doon, talagang nagtatanong. Sabi nga, delikado yung ganun sapagkat bawal na magtanong ka sa Switzerland precisely because they have the law of secrecy of those accounts that are with them in their bank. So anyway, what they did was they had a decision of their court that the money in the foundations that the Philippines alleged belong to Marcos are going to be brought back to the Philippines, and it is here in our country where we have to determine whether that money was stolen from the Filipino people. Yun po ang desisyon. Kaya wag sabihin na sinabi ng Swiss court na yung pera na yan ay stolen from the people. Hindi. Ang sinabi ng Swiss court, kasi German yung yung decision. At dun sa German translation, yun ang sinasabi. It is up to the Philippine courts to determine the nature and the color of that money. Ibig sabihin, ninakaw ba yan sa taong bayan? Kayo nang bahalang maglitis dyan sa Pilipinas. Ang nangyari naman dito sa atin, yung ating Supreme Court, ang ating Chief Justice na, may his soul rest in peace, Renato Corona, nagkaroon siya ng summary judgment. Excuse me. Ano ibig sabihin ng summary judgment? Hindi na nagkaroon ng trial. Ang sinabi niya ay, sapagkat ang sweldo ni Marcos at ni Imelda ay ganong halaga lang at ang kanilang pera sa Switzerland ay umabot na ng $700+ million, ay kinakailangan na yung pera na yon ay kunin ng pamahalaan sapagkat, yun na nga, wala kasing preba at hindi na sila nilitis, hindi na nagkaroon ng trial, hindi na nagkaroon ng process. Basta summary judgment na lang based on that law for public officials that if your salary is only so much and you have properties and assets that are so bigger than your salary, then you will have to explain this and justify it in court. Ngunit, patay na si Marcos. At si Imelda naman, hindi rin niya alam kung paano nagkaroon ng ganong kadaming halaga sa Swiss courts. Kaya ang ginawa as a Swiss banks, kaya ang ginawa ng Supreme Court, dinesisyonan na lang. Based also on Philippine law, that because there is a discrepancy between your salary and the amount of your assets, then the government has the right to get your assets, and that will be not sequestered, but really taken over by the government. Ganun na nangyari dyan sa pera na yan, na noon ay umabot na ng $780 million. Yun panahon ni Mrs. Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit, wala tayong bangko dito sa Pilipinas kung saan pwedeng i-deposito yung ganong kalakang halaga. It has to be, I don't know, they have a classification like AAA Bank. So, doon dinala sa Singapore. At doon muna dineposito. Ngunit, sa pag-ayos nga ng pamahalaan at nakaya na rin ng Philippine National Bank, nalipat yan dito sa Pilipinas. Yung pera na yon. Tandaan ninyo, magkano yon? 780 million. Yan yon dumating ng panahon ni Mrs. Arroyo. Saan napunta yung pera na yon? Ayan na. Lumabas na yung skandalo kung saan tinatawag nga yung si Mrs. Napoles.
Isa siyang businesswoman na biglang lumabas lang na nabalitaan na siya pala ang nagkaroon ng malalaking kontrata sa Department of Agriculture kung saan yung pera na kinakailangan sanang pumunta sa agrarian reform ayon sa batas ni Mrs. Aquino ay napunta sa mga fertilizers, sa mga insecticides, yung mga yan. Hindi yan pumunta diretso sa mga magsasaka. Pumunta yan sa pagbili ng mga fertilizer na yan at sari-saring mga iba't ibang bagay na. At yan ay nabulgar. Nung nabulgar yan, natatandaan ninyo, pinatawag yan si Mrs. Napoles sa Kongreso at sa Senado upang magsalita at sabihin, ano bang pinaggagawa mo nito? At yun nga ang sinabi niya. Kaya hanggang ngayon nakakulong siya. Yung mga nakikinig sa akin sa ibang bansa, nakakulong yan si Mrs. Napoles. Ang kanyang sinabi ay ganito ang kanilang ginawang proseso. Gumawa sila ng yung mga pag-purchase order na para sabihin na ito ay pupunta nga sa land reform. Ngunit, nung nabulgar yan, ang lumabas, meron nga nag-testify doon sa investigation na hindi pala fertilizer, hindi pala insecticide, tubig pala na nilagay lang sa mga bote-bote at binigay sa mga farmers. At sinabi nga niya na ang nagturo sa kanya kung paano gawin yan ay yung Finance Secretary pa ni Mrs. Aquino, yung si Secretary Abad. Yan daw nagturo sa kanya. Sinabi niya yan. Ngunit wala naman naaaresto pa doon sa mga malalaking opisyal na kanyang binanggit. At siya lang ang nakakulong kasi siya ang nagsalita. Siya nagsabi na ginawa niya. Pinagtapat niya na siya ang gumawa niyan. Yung mga katulong niya sa bahay, yung mga kasamahan niya sa opisina niya, sila ang gumawa ng mga pirma, iba't ibang mga klaseng pirma, para sabihin na nakatanggap sila ng tulong ng mga fertilizer, mga insecticides, na para matupad yung sinasabi sa batas ni Mrs. Aquino na kung ano man yung nakukuha nilang kayamanan ni Marcos, kailangan pumunta sa agrarian reform. Yun po ang nangyari doon. Kaya ko po binabanggit yan sapagkat yun na nga, imbes na yan sana ay naitabi at nagamit, sabi ko na nga, sana sa pagpapatayo ng mga ospital at mga kinakailangan na pagtulong sa taong bayan, ay sana na isagawa. Ngunit nabulsa. Nilagay sa bulsa. Yan ang nangyari doon. Hanggang ngayon, si Mrs. Napoles andun pa sa nakulungan, hindi pa rin siya nagsasalita sapagkat takot siya, baka siya patayin kung sabihin niya talaga kung saan pa pumunta yung mga kinita diyan sa $780 million na nakuha na sa mga accounts ni President and Mrs. Marcos sa Swiss. Yan ay isang bagay lang. Maliban dyan ay meron dito sa Pilipinas, meron din personal account si President Marcos, yung tinatawag na 7,700 accounts. Yan ay yung mga kanyang kinikita sa mga korporasyon na kanyang pinondohan, yung mga tinatawag na dividends. Over the years, doon niya dinideposito yan sa 7,700 accounts at yung pera doon ay yun din ang dinadagdag sa mga Swiss accounts o sa accounts niya na dinadaan sa Hong Kong banks pagkatapos sa Switzerland. Lahat yan ang kinikwento ko, yan ang paper trail ng pera na yan. Ngunit, sa lahat ng yan, walang paper trail na nagsasabi na galing sa tao, na galing sa taong bayan yung pera na yon. In other words, where is the money of the people? The money of the people is the taxes that we pay. And of course, all of those taxes go to the national treasury. And that is where the national budget is being appropriated for several programs of government. Kagaya ngayon, yung ating national budget ay kasalukuyang nasa Senado, pinag-uusapan nga kung saan pupunta yung pera na yan, kung saan departamento, kung anong pagbibigyan. Kaya dinudugsong ko lang, kung yung mga halaga at mga ari-arian at mga assets at mga banks, lahat ng pera sa mga bangko na yan, ay naidagdag sa mga kinakailangan at mga priorities. Di sana unang-una, yung ating agrikultura ngayon ay talagang progressive na, talagang developed na. At hindi na tayo maghahanap pa ng panggagalingan ng ating pagkain sa ibang bansa. In other words, we could have been already self-sufficient in food production alone. Kung sakaling talagang napunta dyan, nung panahon na yon, pagkaalis nila President Marcos at kinuha yung pera nila, kung napunta yan sa agrikultura. Kung napunta rin yung ibang perang kinuha nila sa ating health
services, kung sana ngayon ay lumaki na itong tinatawag natin na meron tayong isang bureau dyan sa Department of Health tungkol sa tropical diseases at saka itong infectious diseases. Kung yan ay nabigyan ng sapat na pondo, sana ngayon hindi tayo naghahagilap kung paano tayo magkakaroon ng mas magaling, a better kind of a research for all the medicines and vaccines that we need for these infectious diseases. Hindi sana tayo naghihirap ngayon. Kaya yan po ang aking dinudugsong. So maliban dun sa mga unang nakuha nila dun sa Swiss accounts ni President Marcos at ni Mrs. Marcos na nasa pangalan ng mga foundations na dinala na sa Pilipinas na ginamit sa mga fertilizer na tubig pala, meron pa rin silang mga ibang nakuha. Halimbawa, yung 4 na buildings na binili ng pera na nanggaling dun sa Swiss accounts na yan na nasa New York ay pagkatapos ng trial ni Mrs. Marcos, ang nagbenta pa ang Philippine government. Hindi naman sa kanila napatunayan na nga na walang nanggaling pera sa taong bayan. Walang nakaw na pera na pumunta doon. Bakit sila ang nagbenta niyan? How many hundreds of millions also were the amounts of these buildings? Can you imagine? Anyway, hindi talaga ma-imagine. Ngunit yan ang nangyari. Saan napunta yung mga perang yung perang nakita sa pagbenta ng mga yan? Ang unang-una nga kanilang pinagbili, yung malaking building sa Union Square sa San Francisco. Nung GSIS manager pa si Congressman Belmonte, siya yung nagbenta, na pinagbili niya yan. Saan napunta yan? Saan napunta yung halaga ng kanilang kinita dyan? At sayang din yung building na yon sapagkat ang taas ng real estate value dyan sa Union Square. Kayong mga andyan sa Amerika at yung mga iba sa inyo nakakapunta dyan o namamasyal dyan, alam niyo yung Union Square kung gaano kataas ang real estate dyan. Meron na tayo sanang building dyan. Andyan yung ating consulate, andyan yung Philippine Airlines, andyan yung mga iba't ibang mga departamento na tumutulong sa mga Pilipino dyan sa Amerika. But that was sold. Where did the money go? So sabi nga, it went again to supposedly to the Agrarian Reform Program. Again, we go back to, kung nalagay sana doon, di sana umunlad na yung ating mga farmer, yung ating agrarian program at yung ating food production at ang ating mga magsasaka, hindi na sana maghihirap sa kasalukuyan. Anyway, that's another source also. Other than that, nabanggit ko nga yung 7,700 accounts. Kinuha rin nila yan. Wala rin preba na yung mga accounts na yan o yung pera na yan, meron dollar accounts, meron peso accounts, ay nanggaling sa National Treasury. They just got it. Where did it go? Sabi nga sa agrarian. Tandaan niyo, lahat ng kanilang kinukuha supposedly sa agrarian reform. Yung mga paintings na naka-exhibit na sa ating museum, sa National Museum, ito yung mga paintings sa mga dalubhasa. These are paintings of the pre-Renaissance painters. Can you imagine the Renaissance in Europe, yung sa Italy, halimbawa? These are mostly Italian painters. Yan ay isang malaking koleksyon. Gaano kalaki? Nung isang programa ko, napakita ko nga yung mga paintings na yan. Kinuha nila yung mga paintings na yan from the museum. Andito na, naka-exhibit na para sa atin, para ang ating mga taong bayan. Pagpunta sa museum, makikita nila, ganito pala kaganda yung mga paintings na ayon. At napakaswerte natin na nabili ni Mrs. Marcos yan. Not from the money of the Philippine government, but on her own. Personal money, binili niya yung mga paintings na yan at in-exhibit na doon sa museum. Yun ding tinatawag, saan pumunta? Yung pagbenta nila niyan. Binenta sa Christie's, isang auction house sa New York. Ang Christie's, pinagbebenta na rin individually yung mga paintings na yon sa mababang halaga. Kaya nakakaiyak sapagkat nagmadali sila na ipagbili yung mga paintings na yan. In fact, nagkaroon tayo ng complaint against the sale. I personally gathered artists, writers, novelists, poets, lahat ng mga involved sa culture ng atin sa Pilipinas. I gathered all of them at sila ang pumirma dun sa complaint na itigil yung sale ng mga paintings na yan.
Isa sa mga nangunguna dyan, mga national artists natin, sila Abueva, sila Hoya, sila Federico Aguilar Alcuaz, lahat yan, sila, ngayon nababasa ninyo, may auction si Tiny Nuida, si Justin Nuida, lahat yung mga yan. Pumirma dyan, yung mga novelists, mga writers yan, sila Adrian Cristobal, sila Carmen Guerrero Nakpil, yung mga nagsusulat na mga dalubhasa natin, our national artists, lahat sila pumirma hanggang sa umabot sa Supreme Court, protesting the sale of those paintings. Si Federico Aguilar Alcuaz, isa rin yan dalubhasang painter, nakatira siya sa Manila Hilton noon, dyan sa UN Avenue. Ngayon, iba na ang pangalan yan, pero yun ang Hilton noon, dyan siya nakatira. Ako pa ang sumusundo sa kanya tuwing nagkakaroon ng hearing sa Supreme Court. At nung minsan nga nagkwentuhan kami, I was driving and I fetched him. Sabi nga niya, ay naku Rita, there is no way that they will not grant our complaint, our protest against the sale. Sabi ko, bakit po? Why po? Kasi karamihan ng mga Supreme Court justices na yan, ako nagpinta ng mga portraits nila. Excuse me. So he was very proud telling me that he painted the portraits of the members of the Supreme Court at the time. Ang Chief Justice noon si Marcelo Fernan. At sabi nga ni Federico Aguilar, sabi niya, mahihirapan silang hindi mag-grant ng ating petition sapagkat libre yung pagpintura ko ng kanilang mga portrait. Mahiya naman sila, sabi niya. Natalo ang ating complaint. Nagkaroon ng tie. In other words, kalahati ng Supreme Court sabi, wag na ibenta. Kalahati nagsabi, ibenta. Alam niyo kung sino nag-break ng tie? Siyempre, yung Supreme Court Chief Justice Marcelo Fernan. So, he voted against our petition. Kaya yung mga paintings na yan, nabenta. Saan pumunta yung pera na naman? Yung mga paintings ay milyon dollars. Because one painting alone would be several millions already. And there were what? Over 100 of those paintings already on exhibit. Where did the money go? That is the question we're asking now, and that is why I keep going back to the source of funds that should have been there, which could have benefited our country to this day, with all the things that they have constructed or built for the benefit of our people. Another collection that they sold, yung silver collection. Can you imagine this? Ito ay hindi rin binili ng pera ng taong bayan. The money used to buy the silver collection from Russia was a personal money of the Marcoses. Si Mrs. Marcos ang nasa Moscow noon at sinabihan siya na merong silver collection diyan na from several years, several regimes of the czars and the tsarinas of the royal families of Russia. Meron sila niyang malawak na silver collection, and sa dami kasi may tinatawag nga na merong iba't ibang mga periods. So there were several hundred pieces na collection na silver na yan. Binili yan ni Mrs. Marcos, and already also on exhibit dyan sa tinatawag na Maharlika 1 at Maharlika 2 dyan sa tabi ng Malacanang. Naka-exhibit na yan doon para nga sa pag mga taong nais makita yung kagandahan na ginawa sa Russia nung kapanahunan ng kanilang mga czar, ay ng kanilang mga hari at mga reyna, makikita natin talagang napakaganda ng paggagawa. In other words, these are really objects of art. They sold it again. They got it from the museum in Maharlika 1 and sold it. Saan napunta na naman yung perang kinita dyan sa sale, yung silver collection na yan? Sa agrarian reform. Yun na naman ang ating pagtutugunan. Anong nangyari sa ating agriculture dyan sa agrarian reform na yan? Kaya ang dami pa po nitong masasabi natin na mga ari-arian at mga nakuha nila, mga nasequester nila, mga binenta nila, at yung iba, mga ninakaw. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino nagnakaw niyan. Ngunit alam naman natin at maraming nakakaalam kung saan napunta yung mga bagay na yan, ay sana nailagay sa dapat magagamit ng ating taong bayan. Lahat ng yan. Marami pa po ito sapagkat
ang dami ring mga tao, sabi ko nga, na nagtangka na kunin ang mga kayamanan ng mga Marcoses. Isa na dyan ay itong grupo na tinatawag ng Operation Big Bird. Anong ibig sabihin yan? Binigyan nila ng pangalan. Alam niya sa, ano ba ito, yung Sesame Street, hindi ba? Meron dyan si Big Bird. Kaya siguro yun ang pangalan na binigay nila dyan sa Operation Big Bird sapagkat napakalaking halaga ang kanilang naisa ng makuha. Sinong namuno nito? Buhay pa siya hanggang sa kasalukuyan. Si General Almonte, Jose Almonte. Siya ang namuno niyan, kasama niya si isang Michael de Guzman. Pumunta sila sa Honolulu. Silang unang-una, as a matter of fact, na dumating sa Hickam Air Base. Tandaan ninyo, galing sa Guam, doon muna dinala ang pamilya ni President Marcos sa Hickam Air Base, sa Air Force Base, military base ng Amerika. Doon sila pinatira sa kalahati ng bahay ng base commander. Alam ko ito sapagkat yung unang tinawagan ni Mrs. Marcos, ako yung unang niyang tinawagan, naghahanap siya ng dollar sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga niya sa akin, puntahan mo yung mga Blue Ladies, baka meron silang dollars, magpadala sila dito sa amin, dito sa Hickam, sapagkat dun sa commissary, kasi military base yon, wala silang dollars pambili ng gatas at lampin para sa mga bata. Baby pa kasi yung dalawang anak ni Miss Amy. So kaya alam ko na nung unang-unang araw nila sa Honolulu, doon sila nakatira sa Hickam Air Force Base. Sinong dumating? Alam niyo doon sa Hickam Air Base, ang kwento nga ni Mrs. Marcos, sa harapan ng kanilang tinitirahan, merong yellow cord. Parang yung police cord na do not trespass or do not go beyond the yellow ribbon. Ganon. May cord doon para walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas sapagkat kanilang tinitingnan muna, nagkukunan ng retrato, i-fingerprint at tatanungin bakit ka ba gusto makipagkita sa mga Marcos? Ngunit nakapasok sila. Siyempre, General Almonte yan. Panahon ni tawag dito? The right hand and the left hand of Fidel Ramos. But at that time, panahon pa ni Mrs. Aquino yon. So siya, kasama niya yung Michael de Guzman. Yung Michael de Guzman, meron daw siya. Sabi niya, meron daw siyang bangko sa Switzerland. Kaya pumunta sila doon kay Marcos at sabi nila kay President Marcos, bigyan niyo kami ng authority sapagkat kaya namin kunin ang pera niyo sa Switzerland. So si President Marcos naman, thinking that these people were representative of the government, sabi niya, siguro kailangan panahon na nga na malaman kung paano magagamit yung pera na yan para sa taong bayan. Yun ang kanyang intensyon. So gumawa siya ng handwritten authority sa bangko na yung kanyang accounts ibigay dito kay Almonte at kay de Guzman para mabigay sa gobyerno ni Mrs. Aquino. Si Mrs. Marcos gumawa rin ng kanyang personal note. Kung sakali man meron siyang account sa Switzerland ay ibigay na rin dito sa dalawang taong ito, si Almonte at saka si de Guzman. Ang sabi nga de Guzman, kasi may bangko ako sa Switzerland, pwede kong ilipat sa bangko ko at pagkatapos ililipat sa Philippine government ni Mrs. Aquino. Yon. Silang una nakapasok doon. Kaya sinasabi ko nga, marami nagtangka na kunin ang pera ni President Marcos. Isa na yan, Operation Big Bird, sapagkat ayon sa dokumento ni Almonte, na ganyang kakapal, ganyang kakapal yung dokumento na yan. Nakalibro yan, meron akong kopya niyan, Operation Big Bird. Ay $7.5 billion daw ang mga ari-ari, ang mga pera ni Marcos, hindi lamang sa Switzerland, sa iba't ibang bangko sa Europa at sa mundo, sa buong mundo. Kung paano niya nalaman na ganong kalaki yung halaga, hindi na niya sinabi dun sa kanyang mga dokumento. Basta, ang sabi niya, they have reliable sources that all the assets amount to the total would be $7.5 billion. Ang laking halaga. Biruin nyo yan. Yun ang Operation Big Bird. Bakit hindi natuloy? Sapagkat alam naman ninyo ang bank transfer, 1 oras lang yan, 2 oras na pinakamahaba. In other words, if you tell the bank, transfer my account to this account or withdraw my account,
ano lang yan, pirmahan lang, papel lang. May pirma na nga si President Marcos. Ngunit ilang araw nang nakaraan, at medyo kinabahan na nga si President Marcos kung bakit wala pa siyang notice galing sa mga bangko na nagkaroon ng withdrawal o nagkaroon ng transfer. Kaya ang ginawa ni President Marcos, sumulat na rin siya o tinawagan niya yung bangko at sinabi niya, i-hold. Pinakancel niya yung authority na yon. So, hindi natuloy. Kaya, wag nating sabihin na nawala yung 7.5. Pero alam niyan ng grupo ni Almonte kung saan yung 7.5 million na yan. Kasi sila nga ang may gustong kumuha niyan. So, hindi natin alam kung ginamit pa yung authority na yan or kung yan ay hindi na, wala ng visa. Pero ang alam natin ay meron silang nalaman na ganung kalaking halaga. Sana naman ay sa darating na panahon siguro, tanda ko na kasi baka sa katapusan na ng buhay ko, meron din lalabas na katotohanan tungkol dyan sa 7.5 billion account na yan sapagkat yun na rin ang sinabi ni President Marcos, ibibigay sa Pilipino, ibibigay sa bayan, ibibigay sa ating lahat, sa bayan. For the Filipino people, yun ang kanyang instructions tungkol sa halaga na yan. Kaya makikita ninyo, ang dami talagang nagtangka. Hindi rin ito natuloy sapagkat ang daming kumontra naman kila Almonte. Yung Solicitor General, Secretary of Justice, sila Joker Arroyo, yan sila Ordonez, Sedfrey Ordonez, lahat ng mga yan kinontra. At sinabi nila kay Mrs. Aquino, sabihan sila Almonte, itigil na yung kanilang mga transaction doon sa bangko at lahat ng yan. At ang malungkot nito, ito, tandaan din ninyo ito. Si Mrs. Marcos, meron siyang isang maliit na kahon kung saan merong maliliit na gold bars. Parang replika nung talagang malalaking gold bars. Maliit lang yon, ngunit totoong ginto. Meron siyang 60 pieces ng gold bars na yon nakalagay sa isang magandang kahon. Yun yung parang symbol ng kanyang regalo kay President Marcos nung 60 years old si President Marcos. 60th birthday ni President Marcos. Regalo niya yon. So, nung pumasok si De Guzman, yung Michael De Guzman na yan at si Almonte dyan, pagkita kay Marcos, sabi ni Mrs. Marcos kay Michael De Guzman, kasi parang sabi nga niya, pwedeng pagkatiwalaan kasi kung yung mga pera nila sa Switzerland matatransfer doon sa bangko ni Guzman. Sinabi niya, pwede mo ba itong ilabas? Kasi hindi namin alam ang aming kinabukasan pa dito sa Hikam. Hindi namin alam kung saan kami dadalahin o saan kami pupunta. Ngunit itong 60 gold bars na ito, na regalo ko kay President Marcos, pwede mo bang ilabas at itago mo muna? At kung kami ay makaalis dito sa Hikam, isoli mo sa akin, sabi niya. Parang safety lang. Unang-una sabi niya kasi, lahat ng kanilang mga dokumento na dala galing sa Malacanang, pagdating nila sa Hikam, kinuha lahat ng mga Amerikano. Kaya sabi niya, baka pati ito ay kukunin din nila. So binigyan niya yan kay Michael De Guzman for safekeeping. In the event that they will be able to get out of Hikam Air Base, he will return it to them, to her. I will pause for a while sapagkat hindi pa rin po nabalik yan. Hindi natin alam kung ano nangyari. Si Michael De Guzman nakabalik na ng Pilipinas, na-discover na wala pala siyang bangkong totoo sa Switzerland at yung 60 gold bars na yon, na maliliit na gold bars na yon, ay hanggang sa kasalukuyan, nasa kanya pa. The latest we heard, several years back, dyan siya nakatira sa Green Hills daw, kung saan man yun. Hindi ako nagsasabing para habulin siya. Kinikwento ko lang ito sapagkat yun ang nangyari nung sila ay nakipagkita kay Ferdinand Marcos at kay Imelda Marcos sa loob pa ng Hikam Air Base. Ang dami pong taong nagsamantala. A lot of people took the opportunity to, how do you call this? Paano ba sasabihin? To fool President Marcos and Mrs. Marcos regarding their connections or what they can do para makuha yung pera at lahat ng yan. Ang daming opportunists po na pumunta sa Honolulu. Halos araw-araw meron silang mga bisita. At hindi lang po mga Pilipino lahat yan. Marami din po mga Amerikano, maraming mga may pangalan
na pumunta doon na nagsasabi na makakatulong daw sila. Merong isa dyan na naging Secretary of Local Government pa dito sa atin nung panahon ni, ewan ko kung sinong presidente, after Marcos, but he was formerly also with the government of President Marcos. Punta ng Honolulu yan at sabi niya, may connection daw siya sa mga sa mga tao sa Washington at kaya niyang pauwiin si President Marcos, but he needed something like $25,000 para malakad daw yung gagawin niya doon. Yung pala, yung $25,000 na gagamitin niya ng transportation para sa kanyang pamilya para makauwi ng Pilipinas. Well, perhaps sometime I could give you his name because he's very popular as far as maneuvering votes are concerned. Magaling siya, expertise na yan sa mga kandidato. Siya ang naglalakad niyan para ilang botong kailangan mo. Well, whatever it is. These are the opportunists and many of them are still alive. And many of them are actually in government service over the past several administrations. But the question I have asked in the beginning of this program is, sa lahat ng billion dollars and pesos that they sequestered and got and perhaps even stole from these assets of Ferdinand and Imelda Marcos, where did it go? Or what benefit has it given to the Filipino people? That's the question which will still have to be answered. And the Philippine Commission on Good Government na ginawa ni Mrs. Aquino will have to answer for it. That could have been the office already attached now to the Department of Justice. We need an accounting for that. The time for reckoning is now, especially as we need the funds for situations that we're in. Calamities, disasters, a pandemic. If only we had established the institutions necessary to prevent our difficulties today. If only. Yun nga ang sanang malungkot. So anyway, this has been your hour. Thank you for having joined me. For all of you who have given comments and your notes and everything that you have greeted us in this program. Thank you very much. This is Rita Gadi.